What's happening? Iyon ang sunod-sunod na bulong-bulungan ng lahat ng mga bisita nang makita naglalakad si Diego patungo sa aisle. Pero, walang-wala ang gulat na iyon kung ihahambing sa pakiramdam ni Lala nang makita niya kung sino ang lalaking ikakasal sa kanya. What? Halos pabulong na wika ni Lala nang makarap si Diego sa altar. Seryoso lamang ang mukha nito at iginiya na siya na humarap sa pare para sa pagsisimula ng seremonya. Gulong-gulo at tila tuliro pa rin si Lala dahil sa lahat ng nangyayari. Hindi niya na maunawaan ang mga ito at hindi niya rin labis maisip kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Paano siya humantong sa puntong ikakasal siya sa tito ng lalaking dapat ay magiging groom niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa isang lungsod na puno ng sigla at hindi natutulog, partikular na kung saan marami ang nag-aabang ng updates ukol sa mga sikat na artista at modelo, ay may isang dalaga na talaga namang inaabangan ng marami. Si Lala Yuchenko. Kilala siya bilang isang kikay fashion girly. Isang fashion model na halos sambahin ng mga kalalakihan at kinaiinggitan ng mga kababaihan. Sa kanyang bawat lakad, palaging nakakaagaw ng pansin ang kanyang estilo at karisma. Isang tunay na reyna sa mundo ng pagmomodelo. Napakaganda naman kasi talaga ni Lala. Sa batang edad niya ay kinaya niyang gumawa ng sariling pangalan sa industriya nang hindi naman ginagamit ang apelidong Yuchenko. Kung saang-saang bansa na siya nakakapag-travel dahil siyang representative sa mga fashion week at kung ano-anong brands na rin ang kumukuha sa kanya na maging model. Laman na ng fashion magazine at runway si Lala. Isa na siyang household name na maituturing kahit magbe-21 anyos pa lamang siya. Kahit na pinipilahan siya ng mga manliligaw, nananatiling single si Lala. No boyfriend since birth ang status niya. Hindi dahil sa wala siyang pagpipilian, kundi dahil sa sobrang taas ng kanyang standard sa mga lalaki. Bakit nga naman basta-basta na magsisettle ang isang Lala Yuchenko sa kung sinong lalaki man lamang? Dapat ay talagang ka-level niya ito sa lahat ng aspeto. Higit pa rito, strict din naman kasi talaga ang kanyang mga magulang. Ayaw ng mga ito na may magsasamantala kay Lala. At iniingatan din nila ang kanilang pangalan, na siyang nagtutulak din kay Lala na wag munang mag-entertain ng mga mandiligaw. Kahit pa napakarami ng gwapo, sikat, at miski foreigner models ang sumubok na masungkit ang matamis niyang oo. At isa pa, labis din na iniingatan ni Lala ang kanyang reputasyon bilang isang modelo. Kailangan niya maging perpekto sa lahat ng aspeto at ito ang dahilan kung bakit wala siyang espasyo para sa love life. Work, work, work muna ang kanyang motto in life. Career bago love life. Madalas makita ni Lala sa harap ng kamera na suot ang pinakabagong mga designer clothes at tila ang buong mundo ay kanyang runway. Ngunit hindi alam ng marami na bawat araw niya ay punong-puno ng trabaho at sakripisyo. Hindi biro ang pananatili ni Lala ng striktong diet at beauty regimen. Kailangan niyang alagaan at ingatan ang sarili dahil talaga namang ganda ang kanyang puhunan. Kailangan din niyang i-prove sa lahat na mayroong dahilan kung bakit siya ang itinuturing na #1 model sa bansa. Sa araw na iyon, bago ang kanyang ingrandeng birthday party, dumaan si Lala sa isang photoshoot para sa isang kilalang fashion magazine. Nagsimula ang umaga ni Lala sa isang sikat na studio sa Makati. Suot ang isang eleganteng damit mula sa isang bagong koleksyon na gawa ng pinakasikat na designer, kuminang si Lala sa harap ng kamera. Walang kapantay ang kanyang confidence, ang kanyang bawat galaw, bawat anggulo, bawat ngiti at kumpas sa kamera ay perpekto. Alam ni Lala kung paanong gamitin ang kanyang ganda at karisma upang magbigay buhay sa mga damit na kanyang suot. Bawat pose ay pinag-isipan, bawat ngiti ay kontrolado. Isang profesional na hindi madaling magaya at hindi basta-basta. Okay, just pose Lala, utos ng direktor at nagpatuloy pa si Lala sa pag-pose sa harap ng kamera. Habang abala sa shoot, dumating naman ang kanyang manager na si Tita Claire, dala ang isang bouquet ng bulaklak.
Lala, advance happy birthday! Bati nito na may ngiti sa labi. You're doing great, as always. I heard na may isa na namang fashion brand na gustong kumuha sa'yo for their summer collection. Thank you, Tita Claire. Masayang tugon naman ni Lala. Sabay lingon sa salamin upang tingnan ang sarili. I love what I'm doing. Just say yes sa lahat ng brands and I will be there. Nakangiti niya namang tugon. Sa kabila ng lahat ng pressure at mga negatibong komento, hindi siya nagpapaapekto. Para kay Lala, ang pagiging modelo ay hindi lang trabaho. Ito ang kanyang passion. Matapos ang ilang oras ng walang tigil na pose at wardrobe changes, natapos din ang shoot. Pero sa kabila ng pagod, kitang-kita ang saya sa mukha ni Lala. Alam niyang bawat effort niya ay worth it. At sa ganitong mga pagkakataon, mas nararamdaman niya ang fulfillment ng kanyang trabaho. Halos araw-araw na ganoon ang routine ni Lala at nasaya siya dahil alam niyang iyon ang bagay na best niyang nagagawa. Dumating na ang araw na matagal nang hinihintay at pinakaaabangan ng lahat, ang 21st birthday ni Lala. Ipinagdiwang ito ng kanyang mga magulang ng buong Ingrande sa pinakasikat at pinaka-exclusive na hotel sa Manila na tanging mga mayayaman lamang na tulad nila ang may access. Ang bawat sulok ng hotel na iyon ay puno ng kagandahan at kayamanan. Isang perpektong lugar para sa isang perpektong gabi. Lahat ng mata ay nakatuon kay Lala. Ang highlight at bida ng gabi. Bawat takbang sa silid ay sinalubong ng mga papuri at hindi mabilang ng mga bulaklak ang inialay sa kanya. You are so beautiful, Lala. Bati pa sa kanya ng mga tao na siyang sinusuklian naman niya ng isang matamis na ngiti na kanyang pinakamagandang asset. Habang abala si Lala sa pag-entertain ng kanyang mga kaibigan at bisita, nagniningning ang kanyang mga mata sa saya dahil excited talaga siya sa tuwing kaarawan niya. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, tinawag siya ng kanyang mga magulang patungo sa isang private area ng hotel. Bagaman nagtataka, all smiles pa rin si Lala. Alam niyang wala namang masama sa pagtawag ng kanyang mga magulang, lalo na at kasama ang isang family friend na matagal nang kakilala ng kanilang pamilya. Sa palagay niya, baka nga may engranding gift lamang ang mga ito sa kanya. Ganoon kasi kalugi ang mga sobrang mayayaman. Pagdating niya roon, binati siya ng mga magulang niya ng isang mainit na ngiti. Happy birthday, dear! Nandoon din si Mr. Yuchenko, ang kanyang ama, na nagsisilbing haligi ng kanilang pamilya at ng kanilang negosyo. Ngunit sa halip na simpleng pagbati lamang ay isang bagay na hindi naman inaasahan ang sinabi ni Mr. Yuchenko sa kanya. Lala, now that you're 21, it's time na maikasal ka na. Halos maibuga ni Lala ang iniinom niyang wine sa kanyang narinig. Excuse me, what? Bigla namang naging malamlam ang kanyang mga mata at parang nag-freeze ang oras ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala na sa mismong birthday niya, sa mismong gabi na ito, ay sasabihin ng kanyang ama ang ganoong bagay. Kasal? Sa edad na 21? Parang hindi niya ito matanggap. Alam na alam naman ng mga magulang niya na mahalaga sa kanyang career. Hindi lang si Lala ang nagulat sa balita dahil sa isang tabi ng silid may isang binatang nakatayo. Tahimik na nagmamasid. Si Jaro Villegas. Isang miyembro ng kilalang Villegas na kagaya ni Lala. Akala ni Jaro na isang simpleng family meet-up lang ang gabing ito. Pero dahil sa sinabi ng ama ni Lala, natulala rin si Jaro. Meron siyang girlfriend at hindi niya inaasahan na madala siya sa isang sitwasyong kagaya nito. Sa isang iglap, nagprotesta si Lala. Dad, sorry, what? Bakit kailangan kong ikasal? At bakit ngayon? You cannot decide on who I will marry. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang sitwasyon. Gayun din si Jaro na nagpakita ng kanyang pagtutol. Tito, I cannot marry Lala. I have a girlfriend. And you are breaking up with your girlfriend, hijo. Ngit naman ni Raul Villegas na siyang dad naman ni Jaro. What? Reklamo at bulalas pa ni Jaro doon. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtutol, malinaw ang sagot ng ama ni Jaro. The deal has been done. Kailangan ninyong ipakasal para mapalakas ang empire ng dalawang pamilya. Ito ang kasunduan ng mga lolo at lola ninyo.
Matagal na nakaplano ang lahat. Right, amigo? Tumango naman si Mr. Yuchenko. Yes, the marriage will happen. Both of you to do this for the sake of our families. Halos hindi naman makapaniwala si Lala. Ang mga salitang yon ay parang isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng isang mainit na gabi. Alam ni Lala na kapag nagsalita na ang kanyang ama, mahirap nang baguhin ang kanyang desisyon. Naramdaman naman ni Lala ang bigat ng responsibilidad na ipinataw sa kanyang mga balikat. Hindi niya labis na inaasahan na sa mismong kaarawan niya, ang gabi na dapat ay puno ng saya at kasiyahan, ay magiging isang gabi ng kalungkutan at bigat ng loob. Para ba siyang tinanggalan ng kalayaan na matagal niya nang ipinaglaban? Sa katunayan nga, dahil 21 na siya, buong akala niya ay magkakaroon na siya ng tsansa na maging independent. Pero mukhang mababaon na lang sa baka sakali ang ideyang yun. Pagkatapos ng party, umuwi ang pamilya ni Lala sa kanilang mansyon. Nawala na ng enerhiya si Lala at pilit na lang na itinawid ang birthday party. Kung tutuusin nga, ay may after party pa dapat nakasama ang mga kasamahan niya sa industriya, pero ipinagpaliban niya na ito. Nang makarating sa mansyon, hindi nagtagal ay tinawag siya ng kanyang mga magulang para ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit sa sobrang frustration at sama ng loob, hindi na siya sumagot at lumingon pa. Lala! Dire-diretso siyang pumasok sa kanyang kwarto at nagulong. Tila binabaliwala ang mga katok ng kanyang mga magulang. Lala, listen to us! Habang nakaupo sa gilid ng kanyang kamay, pilit niyang inaalala ang bawat salita ng kanyang ama. Sa isang aglap, lahat ng plano niya para sa kanyang sarili ay naglaho at napalitan ng isang hinaharap na hindi niya inaasahan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Para siyang naliligaw sa sariling buhay. Tinatangay ng agos na hindi niya kayang kontrolin. Wala na siyang magagawa pa dahil nakapagsalita na ng tapos ang kanyang mga magulang. Sa bandang huli, ay mukhang sila pa rin talaga ang masusunod. Ang kwarto ni Lala na dati puno ng kasiyahan at kulay ay biglang naging malamlam at malungkot. Ang mga alaala ng kanyang 21st birthday ay naging mapait. Isang araw na dapat sana'y puno ng saya, pero ngayon ay mistulang tinakpan na ng bigat ng desisyon at hindi siya handang tanggapin. Why are they doing this to me? Maluha-luhang ani ni Lala sa kanyang sarili at hindi nagtagal ay nakatulog na lamang dahil sa naipong sama ng loob. Lumipas ang mga araw matapos ang malaking revelasyon sa kaarawan ni Lala at unti-unting nagbago ang lahat. Ang dating masayahing Lala na punong-puno ng buhay at saya ay tila nawala ng gana sa lahat ng bagay. Sobrang disappointed siya sa nangyayari at sa kanyang nalaman, sa kasunduan na ipinataw sa kanya, na parang nawala ang lahat ng kontrol niya sa sarili niyang buhay. Hindi niya matanggap ang ideya na magpapakasal siya sa isang lalaking hindi niya mahal, sa isang sitwasyon na wala siyang kinalaman. Sa sobrang sama ng loob, nagdesisyon na si Lala na hindi na mag-show up pa sa mga commercial shoots at runway events niya. Para sa isang fashion model na kagaya niya, ito ay isang malaking bagay, lalo na't big brand sa mga kumukuha sa kanya. Ang bawat araw na hindi siya nagpapakita ay parang isang dagok sa kanyang karera. Isang damage sa kanyang reputation ang mga no-show niya sa ganoon. Dahil tiyak na maraming media company ang magsusulat ng artikulo ukol doon. Ngunit wala siyang pakialam. Para kay Lala, wala namang halaga ang lahat ng ito. Kung mawawala naman ang kalayaan niya sa pagpili. Mas mabuti nang magkulong siya sa kwarto kaysa lumabas na hindi malang ma-enjoy ang kanyang passion. Hindi lang ang kanyang trabaho ang tinamaan ng kanyang depresyon. Nag-deactivate din siya ng lahat ng kanyang mga social media accounts. Para sa isang public figure katulad ni Lala, ito ay isang malaking desisyon at malaking bagay. Ang kanyang mga fans, ang mga brand endorsements, ang mga kaibigan, lahat sila ay nagtataka at nag-aalala sa kanyang biglaang pagkawala sa social media. Pero para kay Lala, ang pag-alis mula sa online world ay isang paraan para makatakas sa expectations ng mga tao. Gusto niyang magtago mula sa mundo, mula sa lahat ng nagsasabi kung paano siyang dapat mamuhay. Agad na naging laman ng balita at headlines ang tungkol sa spiraling moment ni Lala, na siyang lubos ng dahilan ng pag-aalala mula sa mga magulang ni Lala.
Kilala nila ang kanilang anak bilang masipag, maalaga sa kanyang sarili at responsableng tao na puno ng enerhiya at lakas. Mahal na mahal din ito ang trabaho at hindi naman siya binansagan bilang #1 model sa bansa kung hindi dahil sa dahilang iyon. Pero ngayon, para siyang ibang tao. Hindi na siya halos kumain at palaging nakakulong sa kanyang kwarto. Ilang beses nang nag-attempt sina Mr. at Mrs. Yatchenko na kausapin sa Lala, pero hindi talaga ito nagbubukas ng pinto. Nawala na ang kinang na namumutawi sa mga mata ni Lala at tila wala na siyang interes sa kahit na ano. Alam ng mga magulang ni Lala na ito ay epekto ng kasunduang ipinataw sa kanya. Ngunit mas nag-aalala sila sa kanilang pamilya at sa kasunduang iyon. Nagsimulang mag-follow up ang mga magulang ni Jaro tungkol sa mangyayaring engagement party. At hindi nila alam kung paano ito haharapin kung patuloy na magpapabaya si Lala. Lala, would you please hear us out, anak? This is for your future. Wika pa ni Mr. Yatchenko. Pero nananatiling tahimik si Lala at hindi kumikibo. Nang maramdaman niyang nakaalis na ang dad, ay napaismid na lamang siya. Future, my ass. You are just doing it for the family name. Walang gana niyang wika. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, nagkaroon ng isang kakaibang ideya si Lala. Kung pipilitin siyang magpakasal kay Jaro, gagawin niyang imposible para sa kahit na sino na gustuhin siyang pakasalan. Nagpa siya siyang magpapangit ng sarili niya, isang bagay na kabaligtaran ng lahat na itinaguyod niya bilang isang modelo. Hindi na siya lumabas ng kwarto at sinadyang kalimutan ng lahat ng kanyang skincare regimen at diet. Bawat araw pinababayaan niya ang kanyang balat. Hindi siya nag-aalaga ng kanyang buhok at sinadya niyang magmukhang malungkot at stressed. Alam niyang sa oras na makita siya ni Jaro, mawawalang interes nito sa kanya at maghahanap ito ng paraan para hindi na maituloy ang kasal. Makalipas ang ilang araw na minsan ay lumabas mula sa kanyang kwarto, napansin naman ng kanyang mga magulang kakaibang kilos ni Lala. Nakakaalarma ang kanyang itsura, mga breakout sa mukha, makalat na buhok, at isang katawan na tila maputla at walang sigla. Napansin niya ng kanyang mom at agad na kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Lala anak, please, mag-usap naman tayo. Pakiusap ng kanyang ina mula sa labas ng pinto. Ngunit hindi sumagot sa Lala. Nakahiga lamang siya sa kama. Nakatingin sa kisame habang pilit na inaalis sa isip ang lahat na nagbabadyang pagbabago sa kanyang buhay. Lala, dear, please. Rinig ni Lala ang labis sa pag-aalala sa boses ng mom. Ayaw niya pa sanang pansinin ito, ngunit sa sobrang pagod at lungkot, tumugon naman siya ng mahina. The damage has been done, Ma. Wala nang saysay pa to even talk about this. This is what you and Dad wanted, right? Do I look like I have a choice? Ngunit hindi sumuko ang kanyang ina. Alam ko nasasaktan ka, pero we have to face this. Your dad already told you na para ito sa kinabukasan mo. May engagement party sa susunod na linggo. Gusto lang namin na magpakita ka at gawin mo ito para sa family natin. Nagpabuntong hininga na lamang si Lala. Alam niyang hindi siya basta-bastang makakataka sa responsibilidad na ipinataw sa kanya. Ngunit, hindi niya kayang tanggapin ang walang laban. Sa kanyang isipan, kung magiging pangit siya sa paningin ng iba, baka mapilitan ng kanyang mga magulang na kanselahin ang kasal. Isang gabi bagong engagement party, binuksan ni Lala ang pinto ng kanyang kwarto at nakita ang isang mamahaling dress na nakalatag sa kama niya. Isang bagong damit mula sa isang kilalang designer. Isang bagay na normal lamang para sa isang fashionista. Na siyang, kung tutuusin, ay ikinatuwa naman ni Lala. Ngunit sa pagkakataong to ay wala siyang interes sa kagandahan ng damit. Para sa kanya, ang damit na iyon ay sumisimbolo ng kanyang pagkaalipin. Isang bagay na pipilitin niyang isuot para ipakita sa mundo na siya ay masaya sa kanyang sitwasyon. Do they really think that a pretty dress would fix all this? Naiiling na wika ni Lala. Sa araw ng engagement party, humarap si Lala sa salamin. Sinuot niya ang mamahaling damit. Ngunit hindi siya nagpaganda. Sinadya niyang hindi ayusin ang kanyang buhok na ngayon ay nagiging dry na at buhaghag dahil sa pag-abandona sa kanyang kinagawiang hair routine. Ang kanyang mukha ay puno ng breakouts dala ng stress at pinili niyang maglagay ng makapal at pangit na makeup na hindi bagay sa kanyang itsura.
Isang bagay na mukhang magulo at hindi kaaya-aya. Malayo sa normal na itsura bilang isang fashionista. Iba ang lagay ni Lala ngayon. Pagbaba ni Lala mula sa kanyang kwarto, laking gulat ng kanyang mga magulang sa itsura niya. Ang dating perpektong anak na si Lala ay mukhang ibang tao na. "What happened to you, dear?" Tanong ng kanyang ama na halatang pag-aalala. Ngunit matatawa na lamang si Lala. "Bakit, Dad? Kinakahiya niyo na bang anak niyo dahil lang na-stress ako? Do I look ugly now to you?" Agad na sumagot naman ang kanyang ina. Of course not, anak. You are beautiful, Lala. Thank you for preparing yourself." Ngunit alam ni Lala na hindi siya magpapatalo. Wala naman sigurong choice si Jaro kundi pakasalan ako, diba? Kahit na ganito pang itsura ko. Yun naman ang kasunduan, diba? That's what both of our families want. I guess you would left me no choice than to deal with this. Tahimik lamang ang kanyang mga magulang. Alam nilang kahit anong sabihin nila, nananatiling matigas ang loob ni Lala. Ngunit alam din nila na kailangan nilang ipagpatuloy ang engagement party kahit na ang lahat ay tila nagbabadya ng isang malaking sakuna at hindi pagkakaunawaan. At kahit palalo lamang sasama ang loob ni Lala sa kanila. Ang araw ng engagement party ni Lala at Jaro ang isa sa mga inaabangang events para sa buwang ito. Hindi ito basta-bastang okasyon dahil bukod sa ipoproklama ng nalalapit na pag-iisa ng dalawang pamilya, ang Lala at Jaro nuptials din ang tiyak na ituturing bilang biggest wedding of the year. Iyon ang magiging pinakahihintay na araw ng pag-iisang dibdib ng dalawang pinakamamalaking real estate developers sa Pilipinas, ang Yuchengco at Villegas clans. Engagement party pa nga lamang ay talaga namang bongga at pinaghandaan na. Ang bawat detalye ng event ay sinagawa ng mga kilalang event planners at organizers. Mula sa napakalawak at eleganteng venue hanggang sa mga dekorasyong nagtatampok ng mga kristal, mamahaling bulaklak at mala fairy tale na lighting. Ang ballroom na pinili para sa okasyon ay nagliliwanag ng marangyang mga chandelier na nagpakintab sa marmol na sahig. Puno ito ng mga kilalang personalidad, mga politiko, celebrities at mga prominenteng negosyante, na lahat ay nagtipon upang masaksihan ang pag-uugnay ng dalawang makapangyarihang pamilya. Isang grupo ng mga musicians ang nag-alay ng classical music sa background, nagbigay ng elegante at elite na ambience sa venue. Dumating ang Yuchengco family na may engranding entrance. Si Mr. at Mrs. Yuchengco ay nasa unahan. Sinundan ang kanilang mga guards, kasama na si Lala. Ngunit nang makita ng mga bisita si Lala ay nagsimula ang mga bulong-bulungan ukol sa kanya. "I thought Lala's a model. What happened to her?" May halong pagkatismay at pagtataka ang tanong ng ilan. Right, pinabayaan ba niya ang sarili niya? She will be marrying into the Villegas family looking like that? Mapanuyang wika pa ng mga ito. Hindi nila mapagtanto kung bakit ang isang kilalang modelo na dating kinaiinggitan sa kanyang kagandahan at fashion sense ay mukhang benaliwala at pinabayaan na ang sarili. Ang dating perpektong kutis ni Lala ay puno na ng breakouts. Ang kanyang buhok ay magulo at tila hindi inalagaan. At ang kanyang makeup ay tila hindi rin pinag-isipan at inayos. Sa halip na maging highlight ng gabi, naging sentro siya ng usapan ng lahat dahil sa kakaibang itsura niya. Habang papalapit ang pamilya ni Lala sa Villegas family, hindi naman maiwasang magtama ang mga mata ni Lala at Jaro. Kitang-kita naman sa mukha ni Jaro ang pagkadiri. Nakaprepare na siya na makipag-engage kay Lala sa ilalim ng labis na pressure ng pamilya. Ngunit hindi naman niya inaasahan ang ganoong sitwasyon. Ang babaeng dati ay hinahangaan ng lahat sa kanyang kagandahan ay biglang nag-iba. At ngayon, ang nakikita niya ay isang babae na tila ba wala nang binibigay na halaga sa sarili. Nang magkatabi na si Lala at Jaro, hindi na makapagtimpe si Jaro. Bumulong siya kay Lala, puno ng galit at pangungutya. Siguro, sinadya mo na magpakasal sa akin kasi pangit ka na at wala na magkakagusto sa'yo. Damn, Lala, why do you look like that?
Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatagos sa puso ni Lala. Ngunit nananatili siyang tahimik. Hindi nagpatalo sa kanyang emosyon. Iniisip na lamang niya na marahil ay gumagana at epektibo ang kanyang plano. Baka sakali sa paraang ito ay ayawan na ni Jaro na maikasal sa kanya. Patuloy si Jaro sa pagsasalita. Mas lalong naging mapanghusga ang tono nito. Baka mabankrupt ang negosyo ninyo at naghihirap na kayo kaya kailangan nyo ng yaman mula sa pamilya namin. Tumindi pa ang mga salitang puno ng panunumbat at napansin ng mga bisita na may tensyon na sa pagitan nila na dapat sana ay isang masayang engagement party. Bigla namang lumapit si Stacy, ang girlfriend ni Jaro. Kilalang kilala siya sa industriya ng modeling. Isang babaeng laging ikinukumpara kay Lala dahil sa kanilang parehong katayuan sa fashion world. Sa sandaling makita si Lala, hindi rin napigilan ni Stacy ang kanyang sarili na magsalita. "My God, what happened to you? Ang pangit-pangit mo na." Hindi niya naitago ang kanyang pagkadismaya at pagkadiri. At bawat salita niya ay tila nagtutula kay Lala palayo sa mundo ng mga taong dati nire-respeto siya. Tahimik lang na tumugon si Lala. "Wala akong pakialam sa mga opinion niyo. And why are you even here, Stacy? Hindi mo ba narinig ang balita?" Sa loob-loob ni Lala, natutuwa siya dahil gumagana ang kanyang plano. Alam niyang kapag nakita ng lahat ang pagbabago sa kanyang itsura, mawawala ng gana si Jaro na ituloy ang kasal. At mawawala na ang pressure na ito sa kanya. Tiyak na magiging malaya na siya. Hindi nga nagtagal ay nagsalita na si Jaro. "Walang mangyayaring kasal. Hindi ako magpapakasal sa tulad mo. Nakikita mo bang sarili mo?" Ang mga salita ni Jaro ay puno ng pagtanggi at sumang-ayon naman si Stacy roon. "Ano na lang sasabihin ng mga model agency kapag nakita ka nila na ganyan ang itsura mo?" Patuloy naman na nagpapadala ng pangungutya si Stacy. Tila sinisiguradong mapapahiya si Lala sa harap ng lahat. "Nobody will get you anymore, Lala. Mawawalan ka na sa high fashion status." Panunuya pa nito. Ngunit hindi naman nagpatalo si Lala. "Kung gano'n naman, mapupunta na lang sa iyo ang lahat ng tira-tirang endorsements ko. Kawawa ka naman, Stacy. Magkakaroon ka lang ng magandang career dahil nawala ako sa limelight." Ang kanyang sinabi ay tila ba isang mabigat na sampal sa ego ni Stacy. Dahilan upang biglang mag-init ang ulo nito. Hindi na nakapagtimpik pa si Stacy at itinulak si Lala sa pool na nasa gitna ng ballroom. "Oops!" Sabay tawa ni Stacy na may halong kasiyahan at pagwawagi. Naging party stopper ang nangyari. Biglang napasigaw ang ilang bisita. At ang buong ballroom ay natahimik at nag-aabang sa susunod na mangyayari. Si Lala ay nasa pool na ngayon at biglang kinabahan. Bilis niyang naramdaman ang bigat ng kanyang mamahaling damit na lumulubog kasama niya. Mahirap na siyang makalangoy at sa loob-loob niya, natatakot siyang mabasa ng matagal dahil baka matanggal ang makeup na nagtatago sa kanyang tunay na kagandahan. "Someone save her!" Hiyaw ng dad ni Lala. Samantala, sina Jaro at Stacy naman ay nagtatawanan lamang sa gilid ng pool. Tila wala namang pakialam sa nangyayari. Para sa kanila, ito ay isang tagumpay. Isang paraan upang ipakita kay Lala na wala siyang lugar sa kanilang mundo. Halos malunod naman si Lala sa pool habang pinagtatawanan siya ni Jaro at Stacy. Sumasakit ang kanyang dibdib sa malamig na tubig at nararamdaman niya na unti-unti nang nawawala ang kanyang lakas. Nagpapanik na siya at desperadong humingi ng tulong. Ngunit tila walang gustong tumulong. Wala na siyang ibang magawa kundi lumapit at kumapit sa konting natitirang lakas niya. Ngunit pakiramdam niya ay palubog na siya sa kawalan. Bigla naman may narinig siyang splash mula sa gilid ng pool. Isang lalaking tumalon para siya'y iligtas. Si Diego, isang lalaking kilala sa kanilang pamilya at sa industriya, na siyang mula rin sa Villegas clan. At walang pagkaalinlangang tumalon sa tubig para sagipin si Lala. Tumalon talaga ito sa pool ng biglaan. Hindi siya nag-atubiling gawin ang heroic act na yon upang sagipin ang nalulunod na si Lala. Habang papalapit siya kay Lala, naramdaman naman ni Lala
ang kanyang paglapit at biglang sumiklab ang kanyang puso ng kakaibang damdamin. Takot, pag-asa, at isang maliit na bahagi ng pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng pangungutya at panghihiya, may isang tao na nagdesisyong tulungan siya. Gayunpaman ay mas nangingibabaw pa rin ang takot dahil halos mainom niya na ang tubig sa pool at hindi rin naman makahinga ng maayos gawa ng pagkakalunod. Sigurado siyang para bang knight in shining armor na dapat niyang pasalamatan ang kung sino mang nagligtas sa kanya ngayon. Agad na niyakap ni Diego si Lala at hinila pa palabas ng pool. Kapit na kapit si Lala kay Diego. Umaasa sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Nang marating na nila ang gilid ng pool ay mabilis silang tinulungan ng mga staff at binigyan ng mga tuwalya. Habang hinahatak siya ng lalaki papalabas ng pool, naramdaman ni Lala ang bigat ng kaniyang damit at ang malamig na tubig na bumabalot sa kanyang katawan. Hirap na hirap siyang makagalaw at sa kanyang pag-ahon mula sa tubig, pakiramdam niya ay biglang sumikip ang kanyang dibdib. Nang makarating din sila sa gilid ng pool, tinulungan ng lalaki si Lala na umahon. Lumapit ang mga staff at nagbigay ng mga tuwalya. Ngunit nananatiling tahimik ang buong lugar. Naghihintay kung ano nga bang susunod na mangyayari. Kitang-kita naman ng lahat ang pag-aalala sa mukha ng lalaki habang sinisiguradong maayos lang si Lala. Sa kanyang pag-ahon mula sa tubig, napansin ni Lala ang pagtitig ng mga bisita. Hindi na ang dati nilang pagtingin sa kanya bilang modelo o anak ng Yuchenko. Ngayon, para silang mga asong gutom na naghihintay ng drama. Mga matang nagmamasid sa bawat galaw niya. Ngunit sa halip na magalit, naramdaman ni Lala ang pagkapagod. Pagod sa lahat ng expectations. Pagod sa lahat ng panghuhusga. At higit sa lahat, pagod sa lahat ng pagkikibaka sa isang mundo na tila hindi niya na maabot. Subalit sa gitna ng lahat ng titig ng mga iyon, ay naalala bigla ni Lala na marahil ay mabubura na ang makapal niyang make-up. Agad na tinakpan ni Lala ang kanyang muka. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot na mabunyag ang kanyang tunay na anyo. Bago pa siya makabawi ng tuluyan, tumakbo na siya papalayo, balot ng kaba at hiya. Tinawag pa siya ng kanyang mga magulang, ngunit hindi na siya lumingon. Hindi niya na kaya ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao sa paligid, lalo na't hindi niya nais makita ni Jaro ang kanyang tunay na itsura. Ang lalaki na ngayon ay basa na rin ang kanyang damit ay nananatili naman nakatanaw sa lumalayong si Lala. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Wala ring bakas ng panghuhusga. Isang bagay na bihirang makita ni Lala mula sa ibang tao. Ngumiti siya ng bahagya. Isang sign ng malasakit na puno ng emosyon ngunit walang salita. Habang tinatanggal ni Lala ang mga buhok niyang nakatakip sa kanyang muka, ramdam niya ang malamig na hangin na dumarampe sa kanyang balat. Pakiramdam niya ay nabubura ang make-up sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan ang sumilay sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na mahalaga kung paano siyang nakikita ng iba. Pero hindi maaari iyon dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pagko-cover sa sarili. Tila nagsimula na rin mapansin ni Jaro si Stacy na may mali sa kanilang ginawa. At ang dating pagtawa ay naging tahimik. At ang mga mata ng lahat ng bisita ay nakatuon ngayon sa kanila. Tila naging malinaw naman sa kanilang dalawa na ang kanilang ginawang pang-aape ay hindi naging mabuti sa mata ng publiko. "We have to get out of here, love," bulong ni Stacy. Habang abala si Lala sa kanyang pagtakas, si Diego naman ay hinarap ang pamilya niyang nagtatanong sa kanyang ginawa. Tumawag ng pansin si Jaro. Galit at halatang hindi natuwa sa ginawa ni Diego. "Tito, what the hell are you doing?" Halos masamid sa galit ang boses ni Jaro. Hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang tiyuhin. Sumeryoso naman ang mukha ni Diego. Tila hindi natitinag sa galit ng pamangkin. "Saving a girl's life," sagot niya ng diretso at malamig. "Evidently, you do not have the balls to do it. What were you even thinking?" Pailing-iling pang lumayo ni Diego. Hindi na nag-abala pang makipagtalo kay Jaro. Dumiretso siya sa restroom para mag-ayos ng sarili. Nag-iisip sa mga nangyari. Si Lala naman ay halos manginig na sa lamig habang nakatayo sa loob ng isang hotel room. Basang-basa ang kanyang mamahaling damit.
at ramdam niya ang malamig na hangin na tumatagos sa kanyang katawan. Tinawag niya kaagad ang kanyang personal assistant na si Jovi na agad namang sumugod upang tulungan siya. "Give me a towel, quick!" Utos ni Lala habang pinupunasan ang kanyang basang buhok. "And prepare the car. I'm leaving." Agad namang sumunod si Jovi. Nagmamadaling pinunasan naman ni Lala at iniabot ang isang tuwalya. Habang inihahanda ni Jovi ang kotse, si Lala naman ay nakatingin sa salamin. Hindi niya maiwasang mapansin na unti-unti nang nawawala ang makeup na nagpapanatili sa kanyang pangit na itsura. Habang tinatanggal niya ang makeup ay tumambad ang kanyang natural na ganda kahit pa may ilang breakouts, dala na nga ng stress. Hindi niya maiwasang mainsulto sa kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng napilitang magbago ng sarili upang takasan ng isang kasunduan na hindi niya ginusto. "Inis na inis ako, Jovi," sabi ni Lala habang pinupunasan ang kanyang mukha. "Mukhang tuloy pa rin ang kasal. At mukhang wala na akong choice kundi sumunod. Iniisip ko na nga kung gano'ng katagal ko pa magpapapangit para lang layuan ako ni Jaro at hiwalayan ka agad." Tumango naman si Jovi, nauunawaan ang kanyang pinagdadaanan. "Naiintindihan kita, madam. Pero sa tingin ko, mas maganda kung makipag-usap ka na lang sa kanila. Hindi ba pwede yun?" Nagbuntong hininga si Lala. Alam niya namang tama si Jovi. Ngunit sa pagkakataong ito, mas pinili niyang magpakalayo-layo na muna. "I just need to get away, Jovi. Sabihin mo na lang kay mom at dad na wala na ako sa mood. At nakapag-show up naman ako sa engagement party. So that should be enough. I had enough. I need to rest. Or else baka tuluyan na akong sumabog." Nang handa na ang kotse, tinawag na ni Jovi si Lala. Absent-mindedly, dire-diretso si Lala sa hallway ng hotel. Abala sa kanyang mga iniisip. Nawala na siya ng makeup. At lutang na ang kanyang ganda kahit na puno pa siya ng stress. Hindi niya naman napansin ang mga tao sa lobby na nakatingin sa kanya. Tila na mesmerized naman sa kanyang natural na kagandahan. Habang naglalakad siya ay biglang may tumawag sa kanyang likuran. "Miss, you left your clutch." Isang malalim na boses ang nagpahinto kay Lala. Agad siyang bumalik at kinuha ang clutch. Nagpasalamat sa lalaki at mabilis na naglakad palayo. Ngunit hindi niya napansin na ang lalaki pala ay si Diego. Si Diego naman ay natigilan. Tinitigan ng babaeng kakatapos lang niyang kausapin. Hindi niya maiwasang mapansin na pamilyar ang clutch na hawak na to. Alam niya may nakita siyang guest kanina na may hawak ng parehong clutch at tila hawak pa nga ito ng babaeng ikakasal sa pamangkin niya. That looked familiar. Bulong ni Diego sa sarili habang tinitingnan ng papalayong si Lala. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi niya matukoy kung sino nga ba talaga ang babaeng yon. Napakaganda nito. Tila kakaibang presensya ang taglay. Ngunit nagkibit-balikat na lamang si Diego. Iniisip na baka coincidence lang ang lahat. Whatever. This night is hell. Pagkatapos noon ay nagdesisyon si Diego na lisanin na rin ang party. Alam niyang wala na siyang pakialam sa anumang mangyari doon. Mas pinili niyang pumunta sa paborito niyang nightclub. Isang lugar kung saan lagi siyang pinag-uunahan ng mga babaeng nagkakandara pa sa kanya. Kung saan siya ay malaya at lost in the moment. Sa gabing iyon, gusto niyang makalimutan ang mga nangyari. Ang komplikasyon sa buhay ng kanyang pamilya at ang kakaibang naramdaman niya matapos iligtas ang isang babae sa pool. Pagdating ni Lala sa kanyang kotse, agad siyang pumasok at ipinikit ang mga mata. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi lalo na pati sa emosyonal. Hindi rin niya alam kung paanong haharapin ang kanyang mga magulang at si Jaro sa mga susunod na araw. Alam niyang nasa gitna siya ng isang sitwasyon na hindi niya ginusto. Ngunit wala siyang lakas ng loob para labanan ito. Habang pauwi, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng kotse. Ano na bang nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili. Hindi niya alam kung paano siyang nakarating sa ganitong punto. Would I really end up like this? Dugtong pa niya. Parang data lang. Siya ay isang babae na may kumpiyansa sa sarili. Isang modelo na hinahangaan ng lahat. Ngunit ngayon,
Pakiramdam niya ay isang estranghero na siya sa sarili niyang katawan. Sa isip ni Lala, patuloy siyang nagplano. Kung papapangit siya ng magpapapangit, siguro ay mawawalan na ng gana si Jaro na ituloy ang kasal. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga plano, naroon pa rin ang takot. Takot na baka sa huli, wala siyang ibang magawa kundi ang sumunod sa gusto ng pamilya. Samantala, si Diego naman ay dumating na sa kanyang paboritong nightclub. Ang lugar na puno ng makulay na ilaw at malalakas na musika. Hindi nagtagal na lapitan na siya ng ilang babae na pamilyar na sa kanyang presensya. Ngunit sa gabing iyon, tila hindi naman interesado si Diego sa mga pangkaraniwang aliw, kahit papatuloy na humahalinghing ang mga kababaihan doon sa kanyang tenga. Habang umiinom ng isang baso ng alak, hindi naman maiwasan ni Diego na isipin ang babaeng kanyang niligtas. May kakaiba sa kanya, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Alam niyang kilala niya ang babaeng yon, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Ang kanyang isip ay naglalaro ng mga posibilidad, ngunit tila wala iyong konkretong sagot. Who was she? Tanong ni Diego sa sarili habang tinitingnan ng mga babaeng naglalaro sa dance floor. Hindi niya naman maiwasang mag-alala para sa babaeng yon, lalo na tila nagtatago ito mula sa isang bagay na hindi niya mawari. Sa kanyang isip ay patuloy niyang inaalala ang babae at iniisip ng malalim ang totoo tungkol sa kanya. Kahit pa nangangahulugan ito ng pag-eksplora sa mga bagay na hindi niya inaasahan. Habang papalapit na ang kinabukasan, parehong si Lala at Diego ay nakaharap sa mga tanong na hindi nila kayang sagutin. Si Lala sa kabila ng kanyang mga plano ay nararamdaman ang bigat ng kanyang mga desisyon. Si Diego naman sa kabila ng kanyang mapanglabas sa kalmado ay nagsisimulang magtanong sa kanyang mga nakikita at nararamdaman. Ang mundo nila ay tila nagtatagpo sa isang punto ng pagbabago. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, walang katiyakan kung ano ang susunod na mangyayari. Ang tanging tiyak lamang ay ang kanilang pagtahak sa isang landas na puno ng lihim, emosyon, pag-asa sa hinaharap. At siguradong magbabago ang buhay nilang dalawa. Si Diego Villegas na isang lalaking kilala sa kanyang kayamanan at kagwapuhan ay nakaupo sa isang madilim na sulok ng paborito niyang nightclub. Nakatitig siya sa basong may alak, tila ba hinahanap ang sagot sa bawat patak nito. Habang pinapaligiran naman siya ng mga babaeng naghahangad ng kanyang atensyon at halos ibalandra na ang sarili ng mga ito, naramdaman niyang tila isa na lamang siyang kaluluwa na nawawala sa dilim ng kanyang mga alaala. Bumalik ang alaala ni Diego kay Yvonne, ang kanyang unang pag-ibig, at ang tanging babaeng minahal niya ng buong puso. Naaalala niya ang unang beses nilang nagkakilala sa isang business event na dinaluhan naman ang kanilang mga pamilya. Si Yvonne ay isang babae na may malalim na mata at ngiti na tila sinag ng araw, ay agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Noong una, tila ordinaryong pagkakaibigan lamang ang numuo sa kanila. Ngunit habang lumilipas sa mga araw at nagiging mas malalim ang kanilang koneksyon, napagtanto ni Diego na hindi lamang ito simpleng pagkakaibigan. Ang bawat oras na magkasama sila ay nagiging espesyal, at bawat salitang binibitawan ni Yvonne ay tila musika sa kanyang pandinig. Hindi nagtagal, ang pagkakaibigang ito ay nauwi sa isang malalim na pagmamahalan. Naaalala pa ni Diego ang gabi saan ay pinaalam niya ang kanyang damdamin kay Yvonne. Naglakad sila sa ilalim ng mga bituin at sa gitna ng katahimikan, binuksan ni Diego ang kanyang puso. Yvonne, sabi niya, hindi ko alam kung paano sasabihin to, pero mahal kita. Hindi ko kayang itago pang nararamdaman ko. You are the first woman I have ever loved. Ngumiti naman si Yvonne at saka kislap ng kanyang mga mata. Nakita ni Diego ang pag-asa at pagmamahal. Naramdaman niya ang feeling na ngayon lamang niya natamo. Diego, isang liwanag na hindi niya inaasahang mawawala ng biglaan. Ngunit ang lahat ng ito ay naglaho nang bigla na lang namatay si Yvonne sa isang helicopter crash. Patungo sana ito noon sa Palawan para sa isang business event pero nagkaroon ng engine failure sa sinasakyan nitong helicopter. Dahilan upang sumabog at mawala ng buhay
si Yvonne. Nakapaloob si Diego sa isang madilim na ulap ng kalungkutan at pangungulila magbuhat noon. Para bang nasira ang buong mundo niya at ang tanging bagay na lamang na nagbibigay ng kulay at kahulugan sa kanyang buhay ay nawala na lamang ng ganon-ganon. Sa isang iglap, kinuha sa kanya si Yvonne. Sa bawat araw na lumipas, si Diego ay para bang unti-unting bumagsak. Hindi niya kayang harapin ang realidad ng pagkawala ni Yvonne. Kaya naman, nagsimula siyang magtago sa mga bagay na pansamantalang nakakapagpalimot sa kanya. Madalas siyang makita sa mga nightclubs, lasing at walang pakialam sa mga taong nasa paligid niya. Ang mga taong minsang humanga sa kanyang pagiging isang respetadong businessman ay nabigla sa kanyang pagbabago. Pati ang kanyang mga negosyo na noon ay maunlad at matagumpay ay napabayaan at nauwi sa bankruptcy. Ang pangalan ng Villegas clan ay nadungisan dahil sa mga iskandalong kinasangkutan ni Diego. Ang mga business deals na kanyang pinasok ay nagresulta ng mga iskandalo at kontrobersya. O minsan ay kaso pa ng estafa na nagdulot naman ng malaking kahihiyan sa kanilang pamilya. Dahil dito, nagdesisyon ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang kuya na si Raul, na tanggalin siya sa lahat ng karapatan at asosasyon sa kanilang family business. Para kay Raul, isang disgrace na lamang si Diego sa kanilang pamilya. Isang hadlang sa mga plano niyang pumasok sa politika. Sa kabila ng lahat ng to, wala namang pakialam si Diego. Para sa kanya, ang yaman at kapangyarihan ay wala ng halaga. Ang tanging bagay na mahalaga na lamang sa kanya ngayon ay ang pagmamahal ni Yvonne. Ngat ngayon na wala na siya, tila nawala na rin ng saysay ang kanyang buhay. Sa kanilang pamilya, ang yaman at kapangyarihan ang laging nasa unahan ng lahat ng desisyon. Sa kagustuhang maibalik ang kanilang reputasyon at mapanatili ang yaman ng kanilang pamilya, sinunod ni Raul ang kasunduan na magpakasal ang kanilang bunsong apo na siyang anak din niya, kay Lala Yuchenko, na nagmula rin sa isang prominenteng pamilya ng mga real estate developers. Para kay Raul, ito ang pinakamadaling paraan upang mapalakas ang kanilang pamilya. Kahit na ito ay nangangahulugan ng pagpapakasal para sa kaginhawaan, hindi para sa pagmamahal. Para kay Diego, ang ideyang ito ay walang kwenta. Hindi niya kayang tanggapin ang isang kasal na batay lamang sa yaman at kapangyarihan, lalo na't ito ay malayo sa kanyang paniniwala tungkol sa tunay na pagmamahal. Kung buhay pa si Yvonne, walang ibang plano si Diego kundi ang magpakasal sa babaeng kanyang minahal nang walang pag-aalinlangan. Ngunit sa pagkawala ni Yvonne, tila walang natitira para sa kanya, kundi ang kalungkutan at pagkamunghi. Wala na siyang bilib at tiwala pa sa ideya ng pag-ibig. Sa mga oras ng kanyang paminsan-minsang pagdalaw sa pamilya, hindi naman maiwasang mabangkit ang mga masasakit na salita si Raul. "You're a disgrace, Diego. Pinapahiya mong pangalan ng pamilya. Kung hindi ka ba naman irresponsable, hindi sana tayo malulugmok sa ganito." Ang mga salitang to ay karaniwang nagpapaalala kay Diego ng kanyang mga pagkukulang. Ngunit walang halong pagsisisi sa kanyang puso. Para sa kanya, ang pamilyang iyon ay palaging inuunang imahe at kayamanan kesa sa kanyang kalagayan. Ang kanyang ama, bago ito mamatay, ay minsan kinausap ng seryoso si Diego kahit pa nasa deathbed na ito. "Anak," mahina ngunit mapanatag na sabi ng kanyang ama, "alam ko nasasaktan ka pa rin, pero wag mo sanang ilunod ang sarili mo sa kalungkutan. Save yourself, Diego. Huwag mo sanang hayaan na masira ka dahil sa pagkamatay ni Yvonne. You have a long life ahead of you. Please, do not waste it." Ngunit kahit ito ay walang epekto kay Diego, sa isip niya, hindi na mahalaga ang kaligtasan o ang pag-asa. Ang mundo niya ay umiikot sa pagkawala ni Yvonne at wala nang makakapagpabalik pa ng kanyang dating sigla. Habang naroon si Diego sa madilim na sulok ng nightclub, iniisip niya ang kanyang buhay, isang buhay na punong-puno ng kalungkutan at pangungulila. Isang babae naman ang lumapit sa kanya at hinawakan ng kanyang braso at nag-alok ng sandaling aliw. Ngunit para kay Diego, ang bawat ngiti at haplos ay walang halaga. Sa likod ng kanyang isip, ang tanging bagay na lamang na kanyang naiisip ay ang babaeng nakasalubong niya bago siya umalis ng hotel.
Ang babaeng tila may kilalang presensya, ngunit hindi niya matukoy kung saan nagmula. Bakit parang pamilyar siya? Tanong ni Diego sa sarili habang iniinom ang alak. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, tila ba may bagong liwanag na pumasok sa kanyang isip. Ang babaeng yon, ang kanyang tinulungan sa pool, ay tila may kakaibang dating na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang pagninilay-nilay ay nagsimulang bumalik ang alaala ni Yvonne. Hindi niya naman maiwasang ihilan tulad ng babaeng yon kay Yvonne. Ang parehong matinding damdamin, ang parehong kagandahan na tila ba bumabalik upang magbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asa na iyon, naroon din ang takot. Takot na baka muling masaktan, takot na baka muling mawalan. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Diego na kailangan niyang gawin ang isang bagay. Hindi niya kayang hayaang muli siyang lumunin ng kanyang mga alaala at takot. Ngunit hindi rin niya alam kung paano magsisimula. Ang tanging sigurado lang siya ay may isang bagay na nagbago sa kanya mula nang makita niya ang babaeng yon. Isang bagay na maaaring magdala sa kanya ng pag-asa. O hindi naman kaya ay magpapabalik sa kanyang mga multo ng nakaraan. Dumating ang araw na pinaka-inaabangan ng lahat. Pero siyang pinakahihitakutan naman ni Lala, ang kanyang kasal kay Jaro. Ngayon ang bridal car nagmistulang masikip at mainit na kulungan para kay Lala. Nakaupo siya sa loob. Ang bawat sulyap sa suot na orasan ay nagdadala ng dagdag na panghihina. Sa kabila ng pagiging handa ng lahat para sa kasal, siya ay tila nawawala na ng pag-asa. Ang kanyang utak ay nag-iisip ng mga plano upang tumakas. Ngunit alam niyang sa huli, ang pamilya niyang magdurusa at mapapahiya kung gagawin niya iyon. Sa labas ng bridal car, ang mga bisita at mga miyembro ng pamilya Villegas ay tila abala na sa pag-aalala. Ang mga mata ng lahat ay nasa harapan, naghihintay sa pagdating ni Jaro. Ngunit ang oras ay patuloy na lumilipas na para bang isang mahirap na pagsubok. Ang wedding organizer ay nagpipage ng paulit-ulit. Ngunit ang pag-aalala ay lalo lang lumalala. Ang isang panibagong commotion na nagsimula na mag-announce ang wedding organizer na si Jaro ay wala pa rin at hindi na makontak. Napansin naman ni Lala ang pagkakagulo sa labas mula sa kanyang pwesto sa loob ng bridal car. Kumaway si Lala sa kanyang personal assistant na si Jovi at nagtanong, "Jovi, what's happening? What's all the fuss about?" Sinagot siya ni Jovi at bakas din sa mukha nito ang pag-aalala. Mukhang nag-run away ang groom na si Jaro. Kasama sigurong iba. Nagkaroon ng problema ang pamilya Villegas dahil hindi na yata matutuloy ang kasal. Sa mga salitang yon, isang pakiramdam ang pag-asang pumasok sa puso ni Lala. Sa kabila ng kanyang galit at pagkadismaya, siya ay nagkaroon ng kaunting kaluwagan. Ang kasal na tila isang malaking pasakit para sa kanya ay maaaring hindi na matutuloy, na magbibigay naman sa kanya ng pagkakataon na makalabas sa sitwasyong ito. Damn right. Nakangiting bulong niya sa sarili. Habang ang pag-aalala ay patuloy na lumalaganap sa paligid, isang malakas na tunog ng wedding march ang tumutunog mula sa sound system. Ang mga mata ng lahat ay nag-iba ng direksyon nang makitang si Diego, ang tito ni Jaro, ang naglalakad sa aisle na sa halip na si Jaro. Ang bawat hakbang ni Diego ay tila isang peraso ng misteryo na unti-unting nadidiskubre. Ang mga bisita at reporters ay naguguluhan. Ngunit wala na magawa kundi ang maghintay sa susunod nitong gagawin. Si Lala naman na nasa loob ng bridal car ay napaka-shock nang biglang magbukas ang pinto at makita ang kailangan niya ng bumaba. Ang kanyang utak ay tila hindi makasunod sa nangyayari. Ang inaasahan niyang hindi na may tutuloy na kasal ay tila umaandar pa rin. Ngunit sa isang paraan na hindi niya inaasahan. What? But I thought... Madam Lala, sumunod ka na lang po. Nang bumaba si Lala mula sa bridal car, ang kanyang pagkakaayos ay hindi na maikakaila. Marami pa rin siyang breakouts at ang kanyang makeup ay mukhang pinili niyang gawing pangit. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya at ang mga bulong ay nagsimulang kumalat sa paligid. Ang mga bisita naman ay tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ngunit ang pinakamasamang bahagi para kay Lala ay ang kanyang paglakad sa aisle na sobrang labag sa kanyang kalooban.
Ang bawat hakbang ni Lala patungo sa altar ay tila isang pagsubok sa kanyang kakayahang tiisin ang kahihiyan. Wala ang kapangitan na nakikita sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lapag habang naglalakad. Umaasang ang lahat ay magtatapos na. Ngunit nang makarating siya sa dulo ng aisle, nagulat siya na makita ang taong nasa harapan. Si Diego, ang lalaking nakilala niya sa pool, ang tito ni Jaro. Si Diego ay may mataas na tindig at ang kanyang kaakit-akit na itsura ay tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na araw na iyon. Hindi niya naman maiwasang magtanong sa sarili, "How did this happen?" Dahil sa kakulangan ng ibang opsyon at ang kahihiyan na maaaring maranasan ng kanilang mga pamilya, walang nagawa ang pamilya ni Lala, kundi ang sumang-ayon sa kasal. Ang mga miyembro ng pamilya na tila naguguluhan at hindi naman makapaniwala sa nangyayari ay nagpatuloy sa seremonya ng kasal. Ang mga bisita at reporters ay lalo namang nagkumahog na kumuha ng mga larawan upang gawan iyon ng artikulo. Ang seremonya ay puno ng awkward na sandali, habang si Diego ay tila komportable sa kanyang papel. Si Lala naman ay abala sa pagkakaroon ng mga emosyonal na mga pag-aalala at pagkagulo. Hindi pa rin niya lubusang nauunawaan ang mga pangyayari. Sa pagtatapos ng seremonya, dumating ang pinakahihintay na bahagi, ang unang halik ng bride at groom. Habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila, si Lala naman ay naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Ang halik ni Diego ay tila ba ibang-iba. Ang mga labi nito ay malumanay ngunit puno ng damdamin. Isang halik na nagbigay ng bago at kakaibang pakiramdam sa kanya. Ang bawat halik ni Diego ay tila nagbibigay ng hindi mawari ngunit panibagong pag-asa. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawang pangit sa kanyang anyo, ang halik na iyon ay tila nagbigay sa kanya ng kaliwanagan. Iyon ang first time na may humalik sa kanya. At kahit pa hindi man iyon nagmula sa lalaking mahal niya, mistulang magical pa rin iyon. Ang mga bisita at reporters naman ay nagsimula na magpalakpakan. Tinanggap ang bagong kasal nang sabay silang humarap sa lahat. Para kay Lala, ang karanasang ito ay tila isang pangarap na nagiging realidad sa pinakamasalimuot na paraan. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan at kahihiyan, ang kanyang kasal kay Diego ay nagbibigay sa kanya ng isang bagong simula. Ang mga miyembro ng pamilya Villegas at Yechenko, kahit na naguguluhan, ay hindi na magawa kundi ang tanggapin ng bagong katotohanan. Ang kasal ay nagpatuloy at ang bawat sandali ay tila isang hakbang patungo sa pag-iisa ng kanilang mga pamilya. Sa pagtatapos ng gabi, habang ang mga bisita ay nagsasaya at ang mga ilaw ng venue ay unti-unting nagdidilim, si Lala at Diego ay nagkatabi sa gitna ng kagalakan. Ang kanilang kasal na nagsimula sa isang magulong sitwasyon ay nairaos din. Hindi rin sigurado si Diego kung bakit niya iyon nagawa. Marahil ay nadala ng damdamin. Pero for some reason, para bang nag-iba talaga ang lahat mula nang sagipin niya si Lala sa pool. Ang unang gabi ng kanilang kasal ay tila ba simula ng kabanata ng isang kwento. Sa kabila ng pagiging mag-asawa ng dalawa, sa papel, magkaibang kwarto ang pinili ni Diego at Lala. Ang kanilang kasal ay puno ng hindi inaasahang pangyayari at ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa ay sumasalamin sa kaguluhan ng kanilang sitwasyon. Nang matapos ang magulong seremonya, iniisip ni Diego ang pinakamabuting paraan para mapanatili ang kaayusan. Si Lala, sa kabila ng kanyang pangungulila at pagkadismaya, ay patuloy na ikinalma ang sarili. Parehas nilang napagkasundoan na magkaibang kwarto ang kanilang tutuluyan sa unang gabi upang maging malinaw ang boundaries ng kanilang relasyon. Kinausap ni Diego si Lala. "Lala," sabi niya rito, "you don't need to worry too much. May kakilala ako sa Department of Justice. Mabilis lang ang proseso ng annulment. Pagkatapos ng isang taon, pwede na tayong mag-apply. Let's just do whatever our family asks us." "Why did you do it?" Puno naman ng pagtatakang tanong ni Lala. Bakas ang labis sa kaguluhan sa kanyang muka. Umiwas ang tingin si Diego. Hindi rin naman kasi niya alam ang kanyang isasagot. Tumango si Lala.
Of course, you did it for the Empire. The family's merging will only benefit all of us. Ang gabi ay nagpatuloy sa isang tahimik na pagsasama ng dalawang taong magkahiwalay. Habang si Lala ay nagmumuni-muni sa kanyang kwarto, iniisip niya kung paano niyang maitatago ang kanyang totoong itsura sa hinaharap. Ang kanyang pangit na make-up na pinili niyang panindigan sa kasal ay nasira. Bila ng kanyang pagkakaalam na ang kanyang itsura ay nagbibigay ng hindi magandang impresyon, pinilit ni Lala na magpakatatag. Ang kanyang pangarap na magbagong buhay at makalayo sa lahat ng ito ay tila isang hamon na dapat niyang pagtagumpayan. Makalipas ang isang linggo, nagkaroon ng isang family event na dinaluhan ng mga pamilya Villegas at Yatchenko. Ang okasyon na ito ay tila isang pagkakataon para sa lahat na magtipon-tipon at ipakita ang kanilang suporta sa bagong kasal. Ngunit sa likod ng ngiti at kasiyahan, si Lala at Diego ay nahaharap sa mga paksa ng pagkasira ng kanilang reputasyon. Habang nagkukumpulan ng mga bisita, hindi naman maiwasang mapansin ni Lala ang mga bulong-bulungan. Ang mga tao ay tila nag-uusap tungkol sa kanya, na nagpapakita ng kanilang pangungutya at pagkabahala. Ang isang grupo ng mga bisita ay tumawa habang nagkakwentuhan tungkol sa bagong kasal, na tila may kasamang pangiinsulto pa sa kanya. Narinig mo ba? Ang pangit ng bride na yun. Paano siya napili ng isang Diego? Sabi ng isang bisita. That's Lala, right? Wow, pinabayaan niya talagang sarili niya. Kababaeng tao. Oo nga, but for all we know, baka pinakasalan lang siya ni Diego just to salvage his reputation. Wala na siya sa business, diba? They did it for power and money. Sa kabila ng lahat ng masasakit na salitang naririnig, nagpa siya si Lala na ipakita pa rin ang kanyang lakas ng loob. Hindi naman kasi maunawaan ng lahat kung bakit gano'n na lamang ang ginawa ni Lala sa kanyang sarili. Si Diego naman, sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa sariling mga demons, ay patuloy na nagpapakita ng kanyang suporta kay Lala. Ang kanilang pag-uusap sa kanilang kwarto ay tila isang patunay ng kanilang pagsisikap na magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Si Diego, kahit na hindi siya magsabi ng direkta, ay may mga pagkakataon na nagpapakita ng pag-aalala at pang-uunawa kay Lala. Sa isang tahimik na sandali, habang ang lahat ay nagkukumpulan sa paligid ng lamesa para sa isang masayang salo-salo, lumapit si Diego kay Lala. Don't mind them. All of them. Sabi niya. Alam kong hindi ito madali para sa'yo. Pero tandaan mo, it's only a matter of time before everything turns out fine. Si Lala, sa kabila ng kanyang pag-aalala, ay napangiti. Ang kanyang pagkakaalam na may isang taong nagtitiwala sa kanya ay isang malaking suporta sa kanyang pakikipaglaban sa mga pagsubok. Salamat, Diego. Sagot niya. I honestly do not know how to cope and deal with things anymore. But I'm glad we're on the same page. Habang ang mga bisita naman ay patuloy nagkukumpulan at ang pag-uusap ay tila hindi na nawawala. Si Lala at Diego ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-isa. Sa gabing yon, tila ba naging komportable si Lala at Diego sa isa't isa. Habang ang buwan ng kanilang pagsasama ay lumilipas, si Lala at Diego ay nagsimulang mag-adjust sa kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Bagaman nag-umpisa ang kanilang relasyon sa isang sitwasyon na puno ng pagsubok, nagkaroon sila ng pagkakataon na maglakbay patungo sa mas malalim na pangunawa at pagmamahalan sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng kahirapan, nagsimula silang magpanday ng magagandang alaala sa bawat araw. Aminado naman si Lala na hindi pa rin siya komportable sa ganoong setup. Bagaman natutuhan na nilang maging magkaibigan ni Diego, marami pa rin siyang pag-aalinlangan. Unang-una, hindi niya alam kung gaano katagal na siyang nanaising magpapangit ng kanyang itsura. Pangalawa, may kalakihan din ng age gap nila. Ang ikatlo, wala siyang experience sa kahit na ano at nakakatiyak siyang duty niya bilang asawa na pasahin si Diego. Hindi pa siguro si Lala kung paano gawin ang mga iyon, kaya tipikal na gawaing bahay na lamang ang kanyang ginagawa. Minsan sa isang mainit na umaga habang nag-aalmusal ang mag-asawa sa kanilang bagong tahanan, naglakas loob si Diego na bigyan si Lala ng isang maliit na sorpresa. I have something for you,
Sabi ni Jeko habang inaalok kay Lala ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang eleganteng bracelet na may charm na may kahulugan para sa kanilang relasyon. Wow, Jeko. This is a Cartier, right? Wow, this is so expensive. Wika ni Lala. Ngayon na lamang siya ulit nakapagsuot ng ganoon dahil it has been a while muli nang huli siyang nakapag-endorse sa mga ganoong brands. They only sell this to exclusive people. Akala ko ba wala ka na sa estate? Napaiwas naman ang tingin si Jeko. Hindi naman kasi niya masabi na hindi naman talaga siya nawala ng yaman. Napabayaan niya lang ang sangay na iyon ng kaniyang negosyo. Pero marami na siyang mga assets at investments simulat sa pulpa lamang. I mean, the Villegas surname still rings a bell, right? Right? Tumatawang tugon naman ni Lala. Sa katunayan, kahit hindi pa inalagaan ni Lala ang itsura niya ngayon, ay para bang nahuhulog na siya kay Lala sa kabila ng lahat. At gayon din naman si Lala, kahit pa alam niyang hindi rin si Jeko ang pinakamayaman sa lahat ng Villegas, ay para bang unti-unti na rin itong nananakaw ang kanyang puso. Nakaharap si Lala sa salamin ng kanyang kwarto. Inalis niya ang kanyang makapal na makeup na bumabalot sa kanyang mukha. Nakasuot siya ngayon ng isang manipis, napakaikli at hapit na nightgown. Wala siyang suot na kahit anong panloob kaya talagang kitang-kita ang hubog ng kanyang katawan mula roon. Sinipat ni Lala ang kanyang sarili. Alagang-alaga niya ang kutis mula noon pa man. Pagod na siyang magpanggap sa harap ni Jeko. Naisip niyang wala nang dahilan pa para magpapangit dahil ramdam niyang genuine naman ang pagtrato ni Jeko sa kanya. Kaya naman ngayon ay isang ubod na gandang lalang nakaupo sa harap ng salamin. At isa pa, napag-isip-isip din ni Lala na oras na para magsama naman sila ni Jeko sa iisang kama. Handa naman na siya. Kung isusuko niya ang sarili ay mainim nang gawin nito sa kanyang asawa. Naglagay na ng lotion si Lala sa kanyang balat at inayos pa ang buhok. Tiningnan ng sarili, ibinaba ang bahagyang damit upang mas makita ang kanyang malulusog na dibdib. Narinig niya nang dumating si Jeko mula sa meeting nito, kaya naman bumaba na siya. Hey, so I heard that Jaro and Stacy are... Natigilan at halos matulala naman si Jeko nang tumambad sa kanya si Lala na merong kakaibang tingin sa kanya. Napalunok siya. Alam niyang itinatago lamang ni Lala ang tunay na katauhan sa likod ng makapal na makeup. Hindi niya sukat akalain na ganito pala talaga kaganda at kaseksi ang kanyang asawa. At mas lalo siyang nagulat nang mapagtanto na ang babaeng nakasalubong noon sa party ay siya ring asawa niya. Iisa lang si Lala at ang babaeng yon. Para bang siya nang ang pinakaswerteng lalaki sa mundong. Hey! Bati pa ni Lala habang naglalakad papalapit kay Jeko. Ramdam na ni Jeko ang atraksyon at init sa pakiramdam. Alam din niyang natuturn on na siya kay Lala at parang hindi niya na mapipigilan ang sarili na mahagkan ito. Hey! Tugon naman ni Jeko. Nung makalapit si Lala sa kanya ay agad niyang hinawakan ang bewang nito at isinilid ang kamay sa loob ng nightgown. Napansin niyang medyo nahiya pa si Lala at walang kaide-ideya sa gagawin. Kaya naman hinawi niya ang buhok na nakaharang sa mata nito at saka ito hinalikan. It's okay, Lala. I'll do it right. Bulong ni Jeko sabay buhat kay Lala patungo sa kanyang kwarto habang patuloy itong hinahalikan ng mapusok at puno ng nagbabagang init. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at dahan-dahang inihiga si Lala sa kama. Maingat siya sa bawat galaw dahil alam niyang first time iyon ni Lala. Kaya naman siniguro niyang espesyal ang gabing iyon lalo na't si Lala ang nag-initiate na merong mangyari sa kanila. Jeko, pagtawag ni Lala sa pangalan ng asawa habang ramdam ang pagdiin ng katawan nito sa kanya. Hinalikan naman ni Jeko si Lala at saka tinitigan ng diretsyo para humihingi ng permiso sa bawat paghampas ng kanyang bewang sa ibabaw nito. Tumango naman si Lala at napapikit sa tensyon at init na nararamdaman. Iyan palang pakiramdam. Para bang nagising at nabuhayan ng kanyang diwa. Paulit-ulit pang umaalingaw-ngaw ang pagtawag ni Jeko at Lala sa pangalan ng isa't isa.
Habang lumalakas ang kanilang mga huni at halinghing, kung saan-saan na rin napakapit si Lala at hinayaan niya si Diego na pag-aralan ng buo niyang katawan. Wala siyang pag-aalinlangan dahil si Diego naman ang kanyang kapiling. Hingal na hingal at halos matawa na lamang ng pareho at sabay silang natapos. Napahiga silang pareho. Ibinalot ni Diego ng kumot ang katawan ni Lala at saka ito hinalikan sa noo. Sumandal naman si Lala sa dibdib ni Diego at sandali silang nabalot ng katahimikan. Dinig ang pagtibok ng puso nilang dalawa. Alam nilang pareho na hindi iyon dulot ng adrenaline mula sa kakatapos na aktibidad. Pagkos ay dahil yon sa kanilang nag-uumapaw na damdamin para sa isa't isa. "You wanna know something?" Bulong ni Diego. Bahagya namang napatingala si Lala at nag-abang sa susunod na sasabihin ni Diego. Tumitig si Diego sa kanyang asawa. Ang mga mata ay puno ng kalaliman. "Lala, when we first saw each other, naisip ko na agad na maganda ka na, kahit na hindi mo pa na ipapakita ang tunay mong sarili. I don't know why you hide behind heavy makeup. Perhaps to prevent marrying my nephew? But that's exactly the reason, Diego. I do not want to marry someone that I do not like." Sabit ni Lala, sabay na pahinga ng malalim. "But with all the things that happened, I do not regret marrying now. Ikaw naman ang napakasalan ko." Napangiti naman si Diego sa kanyang narinig. "And I am so grateful because I learned to find your beauty and admire every inch of you. Kahit dahil sa mga simpleng bagay." Sagot ni Diego. "Sa pang-araw-araw ng mga kilos mo, your personality, kabutihan mo, sa lahat ng efforts mo. You showed me the real you, Lala. I am glad I found the real you as well, Diego." Nakangiting sagot naman ni Lala. About that?" Nahihiyang sabit ni Diego dahil ano pang kumunot ang noo ni Lala. Muling tumingin si Diego kay Lala na nagkaroon naman ng mga pangarap at plano para sa kanilang kinabukasan. "Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag sa iyo ang lahat. Pero may mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa akin." Napaayos naman ng upo si Lala nang dahil doon. "The Cartier, all the gifts. Ito ba'y may kinalaman sa mga assets mo?" Tanong ni Lala. Ang tono ay tila may pag-aalala at kuryosidad. "Oo." Tumatangong sagot ni Diego na tila nag-aatubili ngunit nagpa siya ring maging bukas at maging honest sa asawa. "I was involved in a lot of scandals. Yes. But honestly, meron pa rin naman ako mga assets na hindi ko pinapakita sa'yo. May mga negosyo akong pinamamahalaan. I am basically richer than all of my family combined. Even if they disown me. Pero sa totoo lang, wala namang halaga sa akin ng mga yon." Nagulat naman si Lala sa narinig. "Bakit? Kung meron kang mga assets, bakit hindi mo to pinapakita? Why don't you care? Bakit hinahayaan mo sila na ganunin ka na lang?" "Ito ang totoo, Lala." Paliwanag ni Diego. "Ang mga assets na to, hindi ko pinapahalagahan dahil sa pagkamatay ni Yvonne, my ex. Lahat ng mga plano at pangarap ko ay nasira because of her death. I lost control." Napatango naman sa Lala. Ganun palang pinagdadaanan ni Diego. "But eventually, I found my way back. If I am being honest with you, hindi ko alam kung ano nagtulak sa akin na pakasalan ka. Pero everything makes sense now. My marriage with you gave me a chance. A new chance. Nagkaroon ako ng bagong pagkakataon na muling simulan ng lahat. Lalo na ngayon, natutunan kong mahalin ang mga simpleng bagay. At iyon ay nagbigay sa akin ng lakas na magbago. I know it might all seem too fast, pero you are the reason why I am feeling alive again, Lala."
Ang kanilang pag-uusap ay nagbukas ng mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Ang kanilang pagkakaintindihan ay umabot sa punto na sila ay nagsimulang magbukas ng kanilang tunay na nararamdaman para sa isa't isa. I feel the same, Diego. Ikaw ang unang lalaki na nakapiling ko ng ganito. All my life, hindi ko inakala na may experience ko pa to. Sa movies ko nga lang to napapanood eh. Pero totoo pala talaga, no? Hanga rin ako sa'yo. You are too strong for this road. You have so much courage, Diego. Ikaw rin, Lala. Sabi naman ni Diego, I believe you and me are the same. Alam ko rin na isa kang tunay na babae na may malalim na pakiramdam at pagmamahal. Ikaw talagang nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Kahit sa lahat ng aking pagkukulang, mukhang natutuhan ko na ring mahalin ka. Nagpatuloy ang kanilang gabi sa mga simpleng pag-uusap at halakhak. Sa hating gabi habang sila ay magkaakay sa kama, nakaramdam nilang tunay na koneksyon. Ang kanilang mga kamay ay magkadikit at ang kanilang mga mata ay nagtataglay ng kaligayahan. Alam mo, Diego, sabi ni Lala habang nakahiga sa kama, hindi ko naisip na makakaranas ako ng ganitong klase ng pagmamahal sa'yo. I was so mad at my parents for treating me this way. Pero, hindi ko ipagpapalito sa kahit na ano. I'm so glad we ended up together. Hinawakan naman ni Diego ang mukha ni Lala. Ang mga mata ay naglalaman ng pagmamahal. Lala, ikaw ang nagbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Ang lahat ng iniisip kong mga pagkukulang ko ay nawawala kapag ikaw ang kasama ko. That ambush wedding was also the best decision I have ever made. Ang kanilang mga labi ay muling nagtagpo sa isang malambing na halik. Ang halik na iyon ay punong-puno ng emosyon at pagmamahal na tila nagtataglay ng lahat ng mga pangarap at pag-asa para sa kanilang hinaharap. Naaamin na nila sa isa't isa ang kanilang nararamdaman. Kaya naman mukhang ayos ng lahat. Wala na silang pakialam sa kung paano man silang nagsimula dahil ang mahalaga naman ay ngayon. Sa huli, habang sila'y natutulog na magkasama at magkayakap, nakaramdam sila ng kapayapaan at kasiyahan. Ang kanilang relasyon kahit sa kabila ng kanilang edad at agwat at mga pagkakaiba at kahit pa hindi naging maayos ang simula nila, ay patuloy na magbubukas ng bagong kabanata ng pag-ibig at pagtanggap sa pagitan nila. Isang linggo ang lumipas, nagpasya si Diego na mag-organisa ng isang espesyal na dinner sa kanilang terrace. Habang ang mga ilaw ng exclusive subdivision ay kumikistap sa background, ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng romantic na atmosphere sa kanilang paligid. Gusto ko maglaan ng oras para sa atin, sabi ni Diego habang ipinipilit ang isang magarang table setup para sa kanilang dinner. It's been a while since I last cooked, so here's a dinner for you. Naramdaman naman ni Lala ang damdamin ni Diego at napansin niya talagang naglaan siya ng oras at pagsisikap para sa kanilang espesyal na gabing yun. Tuwang-tuwa si Lala dahil inihanda na rin ni Diego ang paborito niyang dishes mula sa Italy na madalas niyang puntuhan noong siya ay nagmomodelo pa. Habang sila ay nag-uusap, binuksan naman ni Diego ang isang bote ng kanyang paboritong wine na nagbigay sa kanila ng pagkakataon na magsalita tungkol sa kanilang mga pangarap at plano para sa hinaharap. Ang mga pag-uusap na iyon ay nagpatibay ng kanilang relasyon at bawat sandali ay tila puno ng pagmamahal at pag-asa. Habang tumatagal ang panahon, talagang tunay ang nararamdaman nila sa isa't isa. Sa pagdating ng bagong taon, nagpa siyang mag-asawa na ipagdiwang ito sa isang tahimik na lugar malapit sa dagat. Ang kanilang paglalakbay ay isang pagkakataon na makalayo sa kabigatan ng kanilang araw-araw na buhay at magbigay pansin sa bawat isa. Ang kanilang kwarto ay binigyan nila ng special touch, kasama ang mga lumulutang na kandila at isang balkonahe na may tanawin ng dagat. Isa pa, sa tingin nila ay kailangan talaga nila ng kapayapaan. Peace and quiet, kumbaga. Pagkatapos ng lahat ng issue at gulo na kinasangkutan nila dahil sa kanilang mga pamilya. Nang mag-midnight, naglakad sila sa beach. Ang kanilang mga yapak ay nag-iwan ng mga marka sa malalambot na buhangin. I am loving every moment of this,
Sana maging fruitful ang New Year for the both of us, you know? We have the world now. We can do anything. Sabi ni Diego habang inaakbayan si Lala. Nagpasya silang magsulat ng mga pangarap sa isang maliit na papel na pagkatapos ay iniligay nila sa isang lobo. Ang kanilang mga pangarap mula sa simpleng pagbuo ng pamilya hanggang sa pag-aalaga sa kanilang mga sarili ay ipinakita sa bawat lobo ng kanilang pinakawalan sa himpapawid. Ang bawat lobo ay sumisimbolo sa mga pangarap natin. Tapos i-release natin siya in 5, 4, sabi ni Lala na puno ng pag-asa sa kanyang mga mata habang nagka-countdown. Natuwa naman si Diego habang tinititigan ng asawa. Hindi niya talaga sukat akalain na magagawa niyang magmahal muli. Nagdesisyon si Lala na unti-unting bumalik sa mundo ng modeling. Isang araw habang si Lala ay nagtatrabaho sa kanyang design studio, dumaan si Diego na may dalang mga paboritong pagkain ni Lala. Naisip ko lang na magdala ng lunch para sa'yo. And of course, your favorite iced caramel latte, sabi pa ni Diego. Ang simpleng act na ito ng pagmamahal ay nagbigay kay Lala ng kasiyahan. Thank you, love. You never fail to surprise me, sabi ni Lala habang tinatanggap ang pagkain. Sa isang espesyal na pagkakataon, nagpasya si Diego na bigyan si Lala ng isang pagkakataon na makapag-relax at mag-enjoy. Nag-organisa siya ng isang spa day para sa kanyang asawa na merong mga massage, facial treatments at iba pang pampatanggal ng stress. Bagay na matagal-tagal na rin hindi nagagawa ni Lala. Surprise! Wika ni Diego na makarating si Lala sa mansyon at iyon ang sumalubong sa kanya. Nang makita naman ni Lala mga sorpresa, hindi niya mapigilan ang kanyang kasiyahan. Oh my God! Love, this is so great! You made me so happy. I love you so much. Spa day! Sabi ni Lala at pinuno ng halik ang mukha ni Diego bago simulan ang kanyang spa sessions. Sa kabila ng kanilang abalang schedule, nagsikap din si Diego na maglaan ng oras para sa kanyang asawa. Nang malaman niya si Lala pala ay may importanteng fashion show na darating, naglaan naman siya ng oras upang maging parte ng event na iyon. Habang si Lala ay nag-aayos at nag-ready para sa runway, si Diego naman na naghihintay sa backstage upang ibigay ang kanyang suporta. Oh, I'm nervous, sabi ni Lala habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ngayon na lang ulit ako maglalakad sa runway. Hindi ko na alam. Lala, ang pinakamagandang parte ng show na to ay ikaw, okay? You are the most beautiful woman here. Hindi mo kailangan ng ibang tao upang magsabi sa'yo kung gaano ka kahalaga. At kung iniisip mo na hindi ka sanay, show them what you've got. Sagot pa ni Diego na tumutulong naman sa kanya sa mga huling detalye. Sa pag-alis ni Lala mula sa backstage, nakita niya si Diego na nagbibigay sa kanya ng isang mainit na halik sa kanyang pisngi. Ang mga salitang good luck na sinamahan ng kanyang ngiti ay nagbibigay kay Lala ng tiwala at lakas upang ipakita ang kanyang talento sa harap ng publiko. Ang kanilang relasyon ay patuloy na lumalakas at naging matatag sa bawat araw na lumipas. Ang bawat araw na magkasama sila ay nagdadala ng mga bagong oportunidad para sa pagmamahal at pagkakaintindihan. Ang kanilang mga alalahanin at pagsubok ay tila nabibigyan ng solusyon dahil sa kanilang tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Isang araw habang naglalakad sila sa isang park, nagpasya si Lala na i-share ang isang lihim kay Diego. Minsan, naiisip ko kung paano ang buhay natin kung hindi tayo nagkakalala. Siguro hindi ko mahahanap ang kaligayahan na natagpuan ko from you sa ibang lalaki. Sabi pa ni Lala. Like seriously? All the models that I have met? Walang-wala silang binatbat sa'yo. Really? Kahit na mas matanda ako sa kanila? Biro pa ni Diego. Ano ka ba? But I get it, Lala. Kung walang ikaw, walang Diego na makakahanap ng tunay na pag-ibig. All the things that happened, mga pagsubok na hinarap natin, they all made sense now. Lahat ng iyon ay naging daan upang mas mapalapit tayo sa isa't isa. They led us to each other. At hindi ko ipagpapalit yan sa kahit na ano. Sa mga simpleng sandali ng kanilang buhay, natutunan nila ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at suporta.
Ang kanilang relasyon ay puno ng mga alaala ng pagmamahal at pag-unawa. Ang kanilang mga pagsisikap na makikilala ang isa't isa ay mas mabuting nagdala ng mas malalim na koneksyon na nagpatibay sa kanilang pag-aasawa. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Ngunit ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay nagbibigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Ang bawat araw na magkasama sila ay puno ng pagkakataon na magpakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa. Ang kanilang mga sweet moments at mga simpleng gestures ay nagpatunay na kahit sa gitna ng mga pagsubok, ang tunay na pag-ibig ay palaging nagtatagumpay. Ang kanilang buhay bilang mag-asawa ay patuloy na lumalago sa bawat araw. Ang kanilang mga kwento ng pagmamahal at suporta ay nagsisilbing inspirasyon sa kanilang sarili at sa ibang pang tao sa kanilang paligid. Sa kabila ng mga kahirapan at pagsubok, ang kanilang pag-ibig ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at saya sa kanilang buhay. Ang araw ay sumikat sa isang maganda at tahimik na umaga sa isang pribadong baybayin na paborito ni Diego. Ang mga alon ng dagat ay tahimik na sumasalubong sa buhangin. Ang araw ay tila umaalalay sa kanilang espesyal na okasyon. Si Diego at Lala ay nagpasya na ipagdiwang ang kanilang pagmamahalan sa isang pribado at solemnong seremonya sa tabi ng dagat upang muling i-renew ang kanilang mga sumpa sa isa't isa. Sa araw na iyon, walang press, walang hindi kilalang mga bisita, walang pamilya. Sa halip ay sila lamang dalawa. Habang ang araw ay nagsisimulang sumikat, umabot ang mag-asawa sa baybayin na kanilang pinili. Ang lugar ay puno ng mga alon at ang malalim na asul na dagat ay tila sumasalamin sa kanilang pagmamahalan. Ang malambot na buhangin ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng kapayapaan, habang ang mga ibon naman ay malugod na umaawit sa paligid. Diego, this is so breathtaking. Napakaganda. Parang painting. Sabi ni Lala habang tinitingnan ang tanawin. Hindi ko naisip na makakaranas tayo ng ganito. Thank you for bringing me here. This island is special to me, sagot ni Diego. Dito ko natagpuan ang kapayapaan at kaligayahan ng mga panahong ako'y nalulumbay. At ngayon, nais kong ipagdiwang ang ating pagmamahal dito. Celebrate the marriage that we deserve. Habang ang araw ay mas lalong sumisikat at lumiliwanag, handa ni Diego ang isang simpleng altar sa tabing dagat. Ang altar ay binubuo ng mga puting bulaklak at mga kandila na nagbibigay ng isang solemn na pakiramdam sa kanilang seremonya. Ang mga alon ay tahimik na bumabalik at umaalis, tila nagbibigay ng kanilang pagsang-ayon sa okasyon. Nagsimula namang maglakad si Lala patungo sa altar. Ang kanyang suot ay isang puting beach na maxi dress na naglalarawan ng kanyang pagiging bride. Ang gown ay simple at elegante na may detalye ng lace na nagpapakita ng kanyang natural na kagandahan. Si Diego sa kanyang puting damit ay matyaga na naghihintay sa kanya sa harap ng altar. Lala, nagsimula si Diego at ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Ngayon ay narito tayo upang muling magbigay ng sumpa sa isa't isa. I know very well na yung unang kasal natin ay nagsimula ng hindi inaasahang pangyayari. Ngunit ngayon, sa harap ng dagat na ito, nais kong ipahayag ang aking tunay na pagmamahal sa'yo. You made me believe in love again. And I'm glad you did. Pumunta si Lala sa harap ni Diego. Ang kanyang mata ay puno ng luha ng kasiyahan. Diego, hindi ko alam kung paano ko masusukat ang pagmamahal ko sa'yo. Aaminin ko. You're not exactly the guy that I dreamt of growing up. Pero you are so much better. Nahanap ko ang tunay na pagmamahal sa'yo, Diego. And this, the simple wedding without the hustle and bustle of the city, ito lang ang kailangan ko. Ikaw lang ang kailangan ko, Diego. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang puno ng pagmamahal na tingin. Ang kanilang mga puso ay tila nag-uusap na walang mga salita, habang ang kanilang mga kamay ay magkadikit. Sa harap ng mga alon na ito, patuloy ni Diego.
Nangangako akong mamahalin kita sa bawat sandali ng ating buhay. Sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang at pagsubok. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito pa rin ako. I will do everything to love, to honor, and to cherish you. You are the greatest love of my life, Lala. Si Lala naman ay nabigay ng isang malambing na ngiti habang tumango. At ako, Diego, nangangako rin na magiging tapat sa'yo sa bawat araw ng ating buhay. My love for you has no bounds, no condition. At sa araw na to, muling itinataguyod ko ang aking sumpa sa'yo. I will be your wife forever. Habang ang alon ay tahimik na umaagos at tumatama sa kanilang mga paa, sinimula nila ang kanilang mga bagong sumpa sa isa't isa. Ang kanilang mga kamay ay magkadikit. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang masilayan at malambing na halik. Ang seremonya ay puno ng emosyon at kasiyahan. Ang bawat salitang binibigkas nila ay tila naglalaman ng kanilang mga pangarap at pag-asa. Pagkatapos ng seremonya habang naglalakad sila sa tabing dagat, ang dalawa naman ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-isa at mag-usap. Si Lala ay tila nag-aalangan, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng saya at handa na siyang ibahagi ang masayang balita sa asawa. Diego, sabi ni Lala habang naglalakad sa tabing dagat. Meron akong kailangan sanang sabihin sa'yo. Ano yun? Tanong ni Diego. Ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. Is everything okay? Lumingon si Lala kay Diego. Ang kanyang mga mata ay puno ng galak. Diego, I'm pregnant. You're going to be a father. Nagulat naman si Diego at lumikha ng pag-ibig at saya sa kanyang mga mata. Lala, are you for real? Tumango naman si Lala kaya naman halos magtatalon si Diego sa tuwa at binuhat pa nga si Lala. Masayang masaya siya. Kahit pa hindi naman niya inaasahan ang balitang yon, nakakatiyak siyang iyon ang greatest news na kanyang narinig. Handang-handa na siyang maging ama ng magiging anak na lang dalawa ni Lala. Handa na siyang harapin ang bagong chapter na iyon ng kanilang buhay. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakad sa tabing dagat, ang mag-asawa ay bumalik sa kanilang pribadong villa. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaligayahan habang naglalakad sila sa ilalim ng malamig na hangin. Ang kanilang mga kamay ay magkadikit. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng pagmamahal at pag-asa. Habang sila ay nagpapahinga sa kanilang kama, ang mga salita ay hindi na kinakailangan. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng tunay na pagmamahal habang ang kanilang mga labi naman ay muling nagtagpo sa isang malambing na halik. Ang gabi ay puno ng pag-ibig at saya habang sila ay natutulog na magkasama. Nag-aasam sa kanilang bagong buhay bilang magulang. Ang ospital ay puno ng ligaya at abala habang ang araw ng pinakahihintay ni Lala at Diego ay dumating. Ang panganganak ni Lala ay hindi inaasahan na magiging kasing comedic at chaotically delightful, lalo na para kay Diego na isang first time na ama. Lala, love, nandito na ako. Sigaw ni Diego habang pabalik-balik sa labas ng delivery room. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga pamphlet, balloons at isang tablet na naglalaman ng mga guide sa panganganak. Ang kanyang mukha ay naglalaman ng halong kaba at excitement. Diego, oh my God, what's with all the balloons? Diyos ko, ano bang gagawin dyan? Bakit may dala-dala kang ganyan? Sagot ni Lala sa loob ng delivery room. Ang kanyang boses ay puno ng pigate ngunit may halong katatawanan. At saka ano ka ba? Hindi ka pwedeng mag-ingay sa delivery room. Oh my God, magagalit sila Doc at yung mga nurses. Siyempre, kailangan ni Bibi ng mga gamit kapag lalabas na siya. Sagot naman ni Diego. Sabik na sabik ngunit halatang walang ideya sa kung ano ang kanyang ginagawa. Sinubukan niyang sumunod sa mga instructions sa tablet, ngunit sa halip ay nagdala siya ng kaunting magkaibang kagamitan. Hindi pa nga siya sigurado kung ano ang dapat na gawin. Bakit may dala kang rubber ducky? Tanong ni Lala habang tinatawanan ng misadventure ng asawa. Diego, love, hindi pa natin kailangan paliguan ng baby kapag lumabas dahil newborn stage pa lang. Aba, hindi ko alam. Baka kailanganin pa natin yun kapag need ng baby ng toy. Sagot ni Diego. Nagsasalita na may halong pag-aalala. Really? A rubber ducky? Tumango naman si Diego.
Tapos iniisip ko rin kung kailangan ba ng baby natin ng herbal tea? Herbal tea? What the heck, Diego? Wika ni Lala at patuloy nang humihiyaw, hudyat na siya'y manganganak na. Pinagsuot na si Diego ng gloves at kung ano-ano pa dahil maya-maya lamang ay bubuhatin niya na ang kanyang anak. Habang si Diego ay nagtatakang maging perfect na ama, hindi na maiwasan ang mga misadventure at nakakatawang eksena. Ipinagpipilitan niyang magbigay ng malalim na payo sa mga doktor na tila ang bawat hakbang sa proseso ng panganganak ay isang live show na kanyang pinapangunahan. Pagkalipas ng matinding pagdurusa, dumating na nga ang oras ng kanilang sanggol ay lumabas na. Ang kalangitan ay tila nagliwanag habang ang doktor ay lumabas mula sa delivery room. Hawak ang maliit na bundle ng ligaya. Andito na siya! Sigaw ng doktor na ang tono ay naglalaman ng kagalakan at pananabik. May pangalan na ba kayo sa kanya? Luna, Yvonne. Sagot ni Diego na halatang tinatanggap ang lahat ng nangyari sa kanyang paligid. Naunawaan naman agad ni Lala na nais ni Diego na magbigay tribute sa namayapang si Yvonne. Bagay na gustong gusto rin naman niya. Luna? Tanong ni Lala habang nagpakawala ng isang malalim na hininga. Ang ganda ng pangalan, love. Sounds like an angel. Lala ay tumanggap ng kanilang sanggol sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya at pagmamahal. Salamat, Diego. Alam kong hindi madali para sa iyo ang lahat ng to. Pero nakaya mo, hindi ka nahimatay. You did so well, Lala. Sabi naman ni Diego habang pinapanood ang kanilang anak. Sana'y magustuhan ni Luna ang life na ibibigay natin sa kanya. Salamat din sa iyo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na magawa ko itong lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit kahit pagkatapos ng lahat, muli akong naniwala sa pag-ibig. Our child's name. Ito ay nagpakita ng pagmamahal mo kay Yvonne. Sabi ni Lala habang pinagmamasdan ng kanilang anak. Sa isang banda gusto ko magpasalamat kay Yvonne. Maraming salamat sa pagbuo sa isang taong tulad ni Diego. Siya ang nagbigay sa akin ng isang lalaki na magpaparana sa akin ng ligaya at pagmamahal na hindi ko inaasahan. Habang si Lala ay naglalabas ng kanyang damdamin, ang kanyang mga mata ay puno naman ng luha ng kasiyahan. Ang kanilang anak ay parang isang regalo mula sa langit at ang pangalan ng bata ay tila simbolo ng kanilang paglalakbay at pagmamahal. Nangyari lahat ng to dahil sa pagmamahal mo sa akin, Lala. Sabi ni Diego habang niyayakap ang kanyang asawa. Pinilit mo ako maniwala na may pagmamahal pa rin sa mundo at nagbigay ka sa akin ng bagong simula. You chose me. You chose to see me, despite of my flaws. Si Lala naman ay ngumiti. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pag-asa at kagalakan. Huwag ka mag-alala, Diego. I will continue doing that. Sa kabila ng lahat na nangyari, natutuhan naman natin ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa ating mga pagkukulang. What matters is we care and love each other genuinely. Nagpatuloy ang kanilang kasiyahan sa mga sandaling yon. Ang pagyakap nila sa isa't isa ay tila nagbibigay sa kanila ng kapayapaan at saya. Ang kanilang anak na si Luna Yvonne ay isang simbolo ng kanilang paglalakbay mula sa mga pagsubok patungo sa isang buhay na puno ng pagmamahal at pag-asa. Habang ang mga huling minuto ng oras ay lumipas, ang mag-asawa ay nahulog sa isang malalim na pagninilay-nilay. Si Diego at Lala ay nagyakapan sa hospital room. Nag-uusap ng kanilang mga plano para sa hinaharap at ng kanilang bagong simula bilang pamilya. Ang kanilang mga mata ay puno ng ligaya habang ang kanilang sanggol naman ay natutulog ng mahimbing sa kanilang mga braso. Ang gabi ay puno ng tahimik na kasiyahan habang ang mag-asawa naman ay nagbabalik sa kanilang bagong buhay. Ngayon ay mas puno na ng pag-asa, pagmamahal at mga pangarap para sa kanilang bagong pamilya. Ang araw na ito ay isang mahalagang okasyon para sa mag-asawang Diego at Lala, ang unang karawan ng kanilang anak na si Luna. Ang lugar ng pagdiriwangan ay punong-puno ng mga dekorasyon na pastel colors, mga lobo at isang malaking cake na may nakasulat na Happy First Birthday, Luna. Ang mga magulang, mga kapatid at mga kaibigan mula sa parehong Villegas at Yuchenko clan ay dumating upang ipagdiwang ang importante at masayang araw na ito.
Ang mga bisita ay nagtipon sa isang eleganteng garden venue. Ang ambience ay puno ng kasiyahan at pag-asa. Ang mga paboritong pagkain ni Luna ay inilatag sa buffet table, kasama ang mga masasarap na kakanin at inumin para sa lahat. Ang mga bata ay masigasig na naglalaro sa isang play area habang ang mga matatanda naman ay abala sa mga pag-uusap at kasiyahan. Si Diego at Lala na parehong nakaayos ng maganda ay naglalakad sa paligid. Abala sa pag-abot ng mga bisita at pagtanggap ng mga pagbate. Malaking improvement si Diego at Lala. Na-recognize rin sa wakas ang lahat na mahal talaga nila ang isa't isa. Kapwa parehong mga mata ay punong-puno ng saya habang pinagmamasdan ng kanilang anak na si Luna na nakaupo sa isang high chair. Abala sa paghawak ng mga lobo at naglalakad sa paligid na tila hindi naman makapaniwala sa dami ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Napaka-special ng araw na to, Diego. Sabi ni Lala habang hawak-hawak ang kamay ng asawa. Hindi ko akalain na makakarating tayo sa puntong to, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin. I know, sagot ni Diego. And I'm so glad that we are able to move past all our differences. Masaya ako na naging maayos na rin ang lahat, lalo na sa mga pamilya natin. Mukhang okay na talaga ang buhay. Sa patuloy na pagdating ng mga bisita ay lalong naging masigla at puno ng buhay at saya ang venue. Ang mga pamilya ng Villegas at Yuchenko ay nagkasama sa ilalim ng iisang lugar na tila ang lahat ng mga hindi pagkakaintindihan ay nawala sa hangin. Wala nang tensyon. Ang mga magulang ni Diego at Lala, sina Raul, Mr. Yuchenko ay nagyakapan sa gitna ng mga bisita. Nagbigay ng mga ngiti at bati sa isa't isa. Ang kanilang pagyakap ay isang simbolo ng bagong simula at pagkakaisa. Naroon din sina Jaro at Stacy na nakaayos na rin ni Diego at Lala. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng kaligayahan habang binibigyan nila ng pansin si Luna, na tila wala namang kaalam-alam sa ligaya at kasiyahan na dulot ng kanyang kaarawan. Napakaganda ni Luna, sabi ni Mrs. Villegas habang itinuturo ang kanilang apo. Mukhang kasing ganda ng kanyang ina. Good job, Diego and Lala. Talaga namang mukhang kasing ganda ng magulang niya, tugon naman ni Mrs. Yuchenko. Sabik na hawakan si Luna sa kanyang mga kamay. Isang espesyal na bahagi ng pagdiriwang ang pag-slice ng cake na nagdala ng maraming ngiti at halakhak sa mga bisita. Si Diego at Lala ay nagtipon sa harap ng cake kasama si Luna. Ang malaki at makulay na cake ay may cute na mga decorations sa mga bituin at buwan na tumutukoy sa pangalan ng kanilang anak. Thank you for being here with us, sigaw ni Diego habang hinila ng kutsilyo para putulin ang unang hiwa ng cake. Today, we are with our loved ones to celebrate our precious daughter's first year. Ang mga bisita ay nagpalakpakan at nagbigay ng mga pagbate habang si Luna naman ay tumulong na putulin ang cake na may halong saya at kaba. Ang cake cutting ay sinanda ng mga video montage ng mga espesyal na sandali sa buhay ni Luna mula sa kanyang pagkapanganak hanggang sa kanyang unang taon. Matapos ang naging cake cutting, ay nagkaroon ng isang maliit na programa kung saan ang bawat isa ay nagbigay ng mensahe sa mga magulang ng birthday girl. Ang mga magulang ni Diego at Lala ay nagsalita ng mga pasasalamat at pagbate na nagbigay naman sa kanila ng pagkakataon na ipakita ang kanilang pagmamalaki at suporta sa kanilang mga anak. Nais kong magpasalamat kina Diego at Lala, sabi ni Raul, ang panganay ng pamilya Villegas. Hindi madali ang naging paglalakbay ninyo. Ngunit natutuhan naming lahat na ang tunay na pag-ibig ay siyang nagpapalakas at nagpapabago sa atin. Ang pagdiriwang na ito ay patunay ng inyong lakas at pagmamahal. And Diego, I am so proud of you, bro. Hindi rin namin makakalimutan ang suporta ng mga Villegas. Dagdag naman ni Mr. Yuchenko na nagbigay ng isang warm smile. Nakita natin ang tunay na pagkakaisa ng dalawang pamilya sa araw na ito. Ang aming pamilya ay mas masaya at puno ng pag-asa dahil sa pagkakaibigan natin. Bago matapos ang pagdiriwang, si Diego at Lala ay nagpasya na magbigay ng mga paboritong alaala sa kanilang anak. Nagkaroon sila ng isang maliit na kanto kung saan ipinapakita nilang mga litrato ng mga espesyal na sandali sa kanilang buhay. Kasama ang mga larawan ni Luna mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang unang hakbang. Ang pagdiriwang ay nagtapos sa isang masaya tahimik na gabi
Ang mga bisita ay nagpasalamat at nagbigay ng huling pagbate sa mag-asawa at sa kanilang anak. Si Diego at Lala naman ay nagyakapan. At ang kanilang mga mata ay puno ng ligaya habang pinagmamasa nila ang kanilang anak na si Luna na natutulog ng mahimbing sa kanyang crib. Ang kanilang mga pamilya ay nagkasama sa isang group photo na ang bawat isa naman ay nagbigay ng ngiti at pagkilala sa kanilang bagong simula. Ang unang kaarawan ni Luna ay isang simbolo ng bagong simula para sa lahat. Isang araw na puno ng pagmamahal, pagkakaisa at bagong pag-asa para sa lahat nang nakatanggap ng pagkakataon na makibahagi sa espesyal na okasyong ito. Pero higit sa lahat, naging simbolo rin iyon ng walang hanggang pagmamahalan sa pagitan ni Diego at Lala. Dalawang magkaibang tao na pinaglapit ng tadhana. Kahit pa magulo ang kanilang naging simula, ay siguradong puno at nag-uumapaw naman sa pag-ibig ang kanilang hinaharap. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!